Hello everyone. Long time no video. Ah, hindi tayo makapag-travel masyado, so marami tayo kasing ibang ginagawa. So, I would want to share today yung process ko kung paano ko gumagawa ng sourdough bread, kasi yung mga friends ko gusto nilang matuto at may nakita tayo nag-o-offer ng course daw para mag-sourdough dito sa Pilipinas na halagang libo-libo. Kasi we don't want them to make such an expense para lang matuto, no? So, etong paggawa ko ng sourdough, para to sa mga tao na namumuhay sa small spaces kagaya ko, no? So, tayong mga namumuhay sa small spaces, wala tayo nung mga magarbong oven, meron tayo air fryer. So, itong process natin, sourdough sa air fryer. Tapos, yung mga natutunan ko sa panonood ng YouTube videos para sa paggawa ng sourdough, since sila, yung mga mentor natin naka-base sa malalamig na lugar, no? Europeans, Germans, we have to make adjustments para makapaggawa tayo ng sourdough bread dito sa climate natin sa Kamaynilaan, no? Mainit dito sa atin. So, sa ngayon, pag-usapan muna natin ano yung mga kailangan natin to make sourdough, no? So, syempre, unang-una sa lahat, pag-usapan natin yung mga required. Tapos yung iba, yung next na kalahating parte naman ito, pag-usapan natin yung mga bagay na maaaring gawan ng substitute, no? So, kung ako tatanungin, iilan lang talaga yung required. Syempre, given yung ingredients natin for making the sourdough, yung tubig na hindi galing sa gripo, ayaw natin ng chlorinated na tubig, gusto natin yung filtered na wala na yung chlorine, yung nag-sit na siya ng matagal na dun sa storage nyo. Halimbawa yung mga regular nating drinking water na nasa blue na container, dun ako kumukuha ng water. Next na required na syempre ingredient, salt. Pag nag-usap tayo tungkol sa salt, gusto natin yung palengke salt, na hindi yung iodized. Ayaw natin ng iodized. Gusto natin natural, totoong asin na galing sa palengke na halagang 10 piso isang balot. Ayun. Punta kayong palengke, wag dun sa mall. Wag kayong magkuha dun sa grocery. Hindi yun ang asin na kailangan natin. Tapos, next natin na ingredient will be your flour of choice. So, choice mo yan kung anong flour. Pero, recommended natin will be yung talagang unbleached na bread flour. So, pag nagkakatanungan kung anong klaseng flour ba yan, I use tong, teka, let me make some space, kasi nandito lahat yung mga ipapakita kong ginagamit ko. I'm using this 12% protein na Montana bread flour na unbleached. So, ang usapan natin, ang gusto nating flour, unbleached na bread flour. No, kasi gusto natin yung protein content niya, kasi ito yung pinanggagalingan ng strength ng dough mo para tumayo mag-isa. Ang sourdough natin, yung hindi kailangan ng hulma, yung i-bake mo lang ng yung galawang artisan ang tawag nila doon eh. So, hindi ako ma-term tungkol dun sa mga baking term na yun. This is something that is self-taught. Panood-nood lang ako ng YouTube, So, ngayon, sa akin, sa ginagawa ko, hindi lang ako gumagamit ng isang flour. It's a combination of two. So, if you wanna follow yung recipe na tutunan natin, maghahalo rin kayo ng fine whole wheat flour. Ito yung protein content niya kung nagkakatanungan tayo. Itong mga to pinagkukuha ko lang sa Lazada yan. So lahat yan pwede nyong makuha, mapadeliver sa bahay nyo. May supplier naman ng ganito sa Lazada. So yun lang ingredients natin: flour, salt, water. So tapos
sa ibang segment na natin gawin yung recipe, ang usapan nga ang yung pag-combine ano. Pag-uusapan nga natin ano yung kailangang gamitin. So, natanggal na natin sa usapan yung ingredients. So, next nating required item, ayoko sanang sabihin required, pero ganun talaga, kailangan natin ng aircon. Kasi, hindi uubra na sa kainitan ng summer, babanat ka ng sardo, masyadong mabilis yung magiging fermentation nung dough mo. Pag i-bake mo na maigil lang pa yan. Imbes na pataas, pa-collapse ang mangyayari. Kung hindi magagawa ng sourdough mo yung bulk fermentation na 3 and 1/2 hours, tas tsaka niya maaabot yung doble niya. Pag masyado kang mas mabilis ka, 2 oras mo lang nakuha, nagdoble na kagad yung flour mo. Lampa yung magiging flour mo nun. Babagsak yun during the baking. And magiging flat yung bread mo. So, yun. Sadly, required ang aircon. When I do yung paggawa ng dough, pag ginagawa ko na, naka 22 degrees kami dito sa bahay. 22 degrees yung aircon. Okay. Next, required item, digital scale. So, hindi uubra kung hindi mo titimbangin lahat ng ginagamit mo. Ditimbang ang recipe natin. So, kung hindi uubra yung pa-cups dito kailangan timbang because we're using percentages. Ilang percent ng flour mo yung water mo, ilang percent ng water mo ng flour mo yung salt mo. So, ganun ang usapan dito. So, you need a digital scale. No, required yan. Kung ako tatanungin, yun na lang yung mga required na item. The rest, pwede nang gawa ng substitute. Halimbawa, mga item na tayo na pwede gawa ng substitute. Pero lahat to, kailangan. Halimbawa, mason jar mo. Mason jar, ang saysay nito, dito natin nilalagay yung starter natin. Dito natin ginagawa yung, ang term ng mga mentor natin sa Europe, leaven, o basta, yun yung binuhay nating starter na ilalagay natin mismo sa dough natin. So, dito natin pinapadoble yun. So, magsisimula ang starter hanggang makuha mo yung doble. Dito natin ginagawa. So, bakit ko sinabing pwede i-substitute lagyan ng substitute ang mason jar? Kahit ano namang garapon pwede, no? Gusto ko lang yung mason jar na wide mouth kasi nga kasya daliri, kasya yung buong kamay ko. Mas madali linisin pag ganun with comparison dun sa mga sample. With comparison sa mga ganitong bote na maliit yung tas dito ka dito ka magpapaangat ng starter mo. Paano mo susungkitin yan parusa pa in comparison to mason jar na wide mouth. Pero anyway, kung gusto mong gawa ng substitute, by all means, pwede mong gawa ng substitute ang mason jar. Next na item na hindi required pero good to have, dough scraper. So, itong dough scraper, syempre, medyo ginandahan ko na yung akin. Nakasilikon ako na dough scraper. Kasi, ito na yung panghiwa mo. Tas ito rin yung panghalo ko. So, mo yung sakto siya sa kurbada ng mixing bowl. So, maganda yung may ganong kang gamit. Mas convenient. Pero, hindi required. Kung meron kang ipang substitute dito, by all means, mag-substitute ka lang. So, inangat ko na rin yung mixing bowl ko. Nakikita mo ang mixing bowl ko, hindi siya yung maganda. Fruit bowl lang to. So, mumurahin yung mga tigi 80 pesos lang to ata. Dito ako gumagawa ng dough. Hindi naman required na yung mga ganito, mga kagandahan na mixing bowl. Hindi naman required yan. Pwede na ito. At saka, sa kalahating taon na ako nagsa-sourdough, ito lang ang gamit ko talaga. Okay. So, nakakatatlong item na tayo. Next item mo will be yung, ano tawag dito? Placemat? O sige. Yung ganito, yung magandang meron kang ganito yung placemat para sa paglalagyan mo ng dough mo kasi ayoko namang irekta sa mesa. At least ito na hugasan ko ng maganda. Pero kung malinis ba mesa nyo, edi hindi nyo kailangan ng ganito. Hindi ko naman sinasabing madumi yung mesa ko. No? Pero, I would rather have something na ganito because ayoko namang magkaroon ng mesa ko habang gumagawa ako ng dough. Kasi dito tayo nag-shape, dito tayo naghihiwa ng dough, diba? Dito tayo nagre-rest ng dough. So,
yan, ito yung gusto kong ng itong ang tawag, silicone na placemat para sa pag masa, hindi tayo nagmamasa, para sa pag shape ng dough natin. So, next item natin na hindi required pero good to have yung yayamanin nila na para bang proofing basket ang tawag nila. So ako, wala akong proofing basket, hindi ako gumagamit ng ganun. What I do to shape my dough, mangkok, no? So itong mangkok ang nagiging final na itsura ng sourdough natin. So wala naman yung design, ano lang to. Nasa labas yung design yan. Sa loob wala, so plain yung magiging itsura. Yung mga proofing basket kasi, ang ganda ng itsura ng mga sourdough nila, may guhit-guhit pa na parang artistic na eme, no? So, ang akin, masaya na ako sa ganito. At saka bakit ganito gusto ko, yung bilog. Kasi sa air fryer tayo gumagawa ng sourdough. So, ang air fryer ay square, parisukat ang lalagyan ng air fryer natin. Saktong-sakto na po ang mangkok. At kung pipili tayo ng mangkok, kung titingnan nyo mabuti ito, palabas yung anggulo niya. In comparison to this one, ayaw natin ng ganito na masyadong masikip yung bibig niya. Gusto natin yung yung maluwag-luwag yung bibig niya kasi lalampas po dito yung dough natin. Magdo-dome pa siya sa dito. Para meron siyang area kung saan siya lalampas, lalaki. No? Pag dito masyadong masikip yung gagalawan niya, baka ang itsura ng dough mo pa ganun. Masyadong matangkad. So, baka mamaya tatama ka na sa ulo ng air fryer mo. Hindi uubra. Gusto natin yung ganun. Ngayon, next na item na good to have. Pwede nating sabihin required yung paglalagyan mo nung mangkok mo na may kasamang dough, some container na may loose na takip, anything na magkakasya yung mangkok mo, dito natin lalagay pag nandito na yung dough natin for the proofing, ilalagay natin dito, tatakpan natin, tapos ilalagay natin sa fridge. So kung titingnan nyo, mayroong headspace, may space dito sa container natin para dun lumaki yung dough. At saka, kahit na sumobra siya dito sa container, maluwag yung takip, pwedeng itulak ng dough natin yan. Kaya minsan kapag maganda yung pagkaka-rise ng dough natin dun sa fridge, makikita ko siya kinabukasan, nakaangat na ng ganyan. No? So, mabuti yung maluwag kang ganito. Yung mga mentor natin from ibang bansa, ang gamit nila ay parang malaking ziplock bag. Tapos, hindi na lang nila sinisil pag nilalagay nila yung proofing basket nila sa loob. Pero sa atin, at least ito reusable. Kaya masaya na ako dito. Saktong-sakto na. Basta yun ang combination niya. Humanap kayo ng mangkok. Humanap kayo ng bowl. Pati ng container na sila, parang kasya. Ayun, may may kasya na may konting space. Ganun. Okay. So, ano pa ang item natin na importante? Yan yung mga good to have, ano? So, eto. Ang tawag nyo dito? Salaan. No? Sieve. No? Anong? Sift. Yun ang baking term, ano? Sift. I advise you to, pag naglalagay kayo ng flour, nagsusukat, isip nyo muna kasi minsan ang flour natin ay hindi natin alam kung gano'n nakatagal, baka luma na yan, wala kang kamalay-malay. Kasi naka one time kami, promise. Naka one time kami ng flour na pagkaluto ko, biglang may worm dun sa loob. So, ayaw nating maulit yun. So, after namin ma-experience yun, nagsisift na kami ng flour. Na para siguradong flour lang yung napupunta doon sa dough, walang worm o walang kahit anong insekto pa yan, no? Tapos ano pa? Ito pala, required panyo. Kasi kapag nagre-rest tayo ng dough, gusto na itong mga to, hindi naman kailangan nung kung anong fancy na napkin pa ang tawag nila, no? Ito yung panlalaking panyo lang, yung ano ba sukat nito? I think this is 1 foot by 1 foot na na panyo. Basta yung
panyo na preferred nating mga lalaki, yung malalaking panyo, okay na tayo dyan, 2 piraso kailangan mo. Kasi yung recipe natin, laging dalawa. Dalawang sardo agad yung ginagawa natin. So for every item na paglalagyan ng dough, kailangan mo ng 2 mangkok, kailangan mo ng 2 ganito. So, yun, hanggat maaari 2. Ayan, paubos na natin. So, natitira na lang. Ito, I believe, this is good to have, cling wrap po. So, yung cling wrap, yun ang pinang-substitute natin sa, kung ayaw mong gumamit ng wet towel, wet napkin, mag-cling wrap ka, pang takip mo dun sa dough during the rice kasi ayaw natin natutuyo yung dough, no? Kaya nagki-cling wrap ako. Tapos during the baking process, I believe this is required. Kung air fryer ang proseso natin, sana meron kayong aluminum foil. Demo ko na lang sa inyo pag lutuan na tayo sa air fryer. Ginagamit natin to. Tapos, baking sheet. Kailangan natin to transfer the dough, papasok sa air fryer. Tapos, we use this para hindi mag-stick yung dough dun sa air fryer, no? Wala tayo ng mga tawag mo dyan, wala tayo nung ano yung magandang nilalagay nila sa oven na lutuan, Dutch oven, yun, wala tayong mga ganun. Ito lang tayo, baking paper, air fryer, aluminum foil, yun yung combination ng mga yan, yun ang gagamitin natin to bake the sourdough. So, ayun, naubos na natin yung mga items. I hope you have taken notes. So, to the next segment na tayo.